Masama ang loob ko sa kanya dahil ba't niya nagawa yun? Na iniwan yung mga anak namin na maliliit pa. Kasi kung yun eh, mataas ang pangarap nun minsan eh. Eh mahirap lang ako. Hindi ko maibigay talaga yung dapat na magandang buhay. Yung iwan niya ako na maghiwalay kami, okay lang. Pero ang sama ng loob sa kanya, yung ginawa niya sa amin na iniwan niya yung pamilya namin na malilit pa. No? Iniwan niya yung anak namin na maliit. Buwan pa lang yun eh. Mag-9 months siya tayo, hindi pa nga gumagapang eh. Hindi pa, ayaw pang dumidi sa bote dahil sa nanay nga dumididi yun. Hinahanap mo ba si nanay? Naalala mo ba yung itsura ni nanay mo? Ha? Ano itsura ni nanay? Gusto ko sana palaging nandito yung ama niya, palaging nagkakasakit itong maliit. Tinitignan ko sila parang naaawa ako sa kanila na wala silang ina. Umiiyak ako palagi. Sana magpakabait sila. Basta loves ko sila. Kung minsan nararamdaman kong nandyan lang sila, pero hindi ako makatiwala sila yun. Bakit? Akala ko! Pasok mo na kayo doon. Pasok mo na kayo doon. Anong nangyari sa'yo? Bakit kasi umalis? Tagal ka na namin hinahanap eh. Sana'y muli kang Buong pag-aakala ni Noel, nilayasan silang mag-aama ng kanyang asawang si Marcela. Hirap na ang kanyang kalooban habang ang kanilang mga anak lumalaki na walang ina. Pero tunay nga bang inabando na sila ni Marcela? Kahit na mahirap lang kami, basta masaya yung pagsasama namin. Ito ang simpleng hangad ni Noel nung nagsimula siyang bumuo ng pamilya. Pero ang payak na pangarap niyang ito, gumuho. Masama ang loob ko sa kanya dahil ba't niya nagawa yun? Na iniwan yung mga anak namin na maliliit pa. Mahigit 1 taon na ngayon mula nung iniwan daw si Noel ng asawa niyang si Marcela. Ang paalam daw nito sa kanyang ina, mamamalengke lang siya. Pero hindi na ito nakabalik pa. Ayaw niya na siguro sa amin. May sakit sa pag-iisip si Marcela. Hinala ng iba, baka nawala ito sa sarili habang nasa daan, kaya hindi na nakauwi. Pero pakiramdam ni Noel, sadyang hiniwalayan siya ng kanyang kabiyak. Kasi kung yun eh, mataas ang pangarap nun minsan eh. Eh mahirap lang ako. Hindi ko maibigay talaga yung dapat na magandang buhay. Sa kabila nito, nais pa ring malaman ni Noel ang kinaroroonan ng kanyang asawa. Balak ko sanang pumunta ng mental hospital dahil yung iba nga sabi nga nila baka nasiraan ng bite. Kahit na nagtatrabaho ko, pag naalala ko siya, tumutulo na lang yung luha ko dyan. Pero diretso na lang yung gawa ko. Pero ang pinakakawawa raw sa lahat, ang mga naiwan nilang anak sa Mabini, Pangasinan. Dito kasi sa Maynila nagtatrabaho si Noel. Yung iwan niya ako na maghiwalay kami, okay lang. Pero ang sama ng loob sa kanya, yung ginawa niya sa amin na iniwan niya yung pamilya namin na malilit pa. No? Iniwan niya yung anak namin na maliit. Buwan pa lang yun eh. Mag-9 months siya tayo, hindi pa nga gumagapang eh. Hindi pa, ayaw pang dumidi sa bote dahil sa nanay nga dumididi yun. Ang 3 anak ni Noel, nasa pangangalaga ngayon ng kanyang ina dito sa Pangasinan. Diyan, sige na, maglaro na kayo diyan. Wala naman sinasabi sa amin na kung naalaala niya yung mama niya, kung nasaan na, o kaya buhay pa o patay na, hindi naman tinatanong. Basta wala lang. Pero nung tanungin namin ang 5 taong gulang na anak ni Noel at Marcela na si Philip, Hinahanap mo ba si nanay? Naalala mo ba yung itsura ni nanay mo? Ha? Ano itsura ni nanay?
Pero ang isa nilang anak, tikom lang ang bibig. Anong sabihin mo kay mama? Yan muna kay mama. Si Lola Erlinda, walang magawa kundi maawa na lang sa kanyang mga apo. Gusto ko sana palaging nandito yung ama niya, palaging nagkakasakit itong maliit. Tinitignan ko sila parang naaawa ako sa kanila na wala silang ina. Umiiyak ako palagi. Yung dalawa ko dahil alam na nila naiintindihan na nila Alam nila talaga yung iniwanan na sila. Agad naming sinaliksik ang kaso ni Marcela. Ayon kay Noel, Marcela Ramos Velasco ang buong pangalan ng kanyang asawa. 33 years old na raw ito ngayon at may kapansanan daw ito sa pag-iisip. Sa paghahanap namin kay Marcela, nakaabot kami sa iba't ibang mga shelter. Isa na rito ang Reception and Action Center o RAC sa Maynila. Dito nakatawag ng aming atensyon ang babaeng ito na 7 buwan na raw rito sa RAC. Kwento niya, sa Pangasinan siya nakatira. Taga saan ka nga sa Pangasinan? Pangasinan? Sa Kabinwangan, Mabini, Pangasinan. Anong pangalan mo din? Marcela Tabayuyon Ramos Velasco. Sa pagkakataong ito, lumakas na ang aming kutob na siya ang asawang 1 taon nang hinahanap ni Noel. Base sa talaan ng shelter, na-rescue si Marcela sa Taft, Agosto nung 1 taon. Kinausap ng social worker namin, hindi siya nagre-response ng normal talaga. May narinig akong mga boses na pag hindi ako aalis, sasaktan nilang mga anak ko. Ewan ko, basta boses lang. Dahil dito, sumakay raw si Marcela sa kung saan saang jeep at bus hanggang sa nakarating siya sa Maynila. Dito sinubukan daw niyang tawagan si Noel pero hindi raw niya ito nakausap. Kaya nagpasya na lang siyang bumalik sa Pangasinan. Ang kaso, Di ko na makita yung Victory Liner Wala na akong makitang papuntang Pangasinan. mahigit 1 taon nang malayo si Marcela sa kanyang pamilya. Pero ang mga ito pa rin ang kanyang bukang bibig. Ang asawa ko ang king ng buhay ko at ang anak ko ang prince ng buhay ko dahil nagpapantasya ako, kunwari queen ako, di ba? May queen, may king, may prince, di ba? Pero sa pinaniniwalaan niyang kaharian, tila meron pa rin hindi pagkakaunawaan. Sa tingin mo kaya namimiss ka ng asawa mo ngayon? Hindi ko alam. Bakit? Hindi ko rin siya namimiss Sigurado ka? Siyempre namimiss ko rin siya, ama siya ng mga anak ko Pero baka nag-asawa na siya ng iba. Tapos may narinig akong mga boses na, huwag mo na lang isipin yung mga anak mo dahil kawawa sila pag iniiyakan mo sila, iniisip mo sila lagi. Tapos lagi kang uuwi doon sa isip mo, sabing ganoon. Sana magpakabait sila. Basta labis ko sila. Kung minsan nararamdaman kong nandyan lang sila, pero hindi ako makatiwala sila yun. Kinabukasan, sinundo na namin si Noel para isama sa RAC. Habang nasa daan, ipinaalam na namin sa kanya ang natuklasan naming kalagayan ng kanyang asawa. Hindi daw kumakausap na maayos, tapos nagsasalita na mag-isa. Ang ko kung magkita kami na masaya siya, bahala na mag-uusap na lang kami na baka hindi petawi siya sa amin, baka ayaw ko na siyang tanggapin. Pero kung ganyan naman pala na totoo yung na hindi niya alam yung di okay lang. Ano kung nararamdaman niya na hindi pala yung iniisip niya kung nangyari? Siyempre, nawa ko, iniisip ko rin yun Kung ganun nga yung nangyari sa kanya, yung nandyan na lang na marungis, hindi na nakakain. Ang mahigit 1 taong pag-aagam-agam at pag-aalala ni Noel natapos sa muli nilang pagkikita ng kanyang asawa. Bakit? Akala ko!
Pasok muna kayo doon. Pasok muna kayo doon. Anong nangyari sa'yo? Bakit kasi umalis? Tagal ka na namin hinahanap eh. Kita niyo ang city ko? Hindi ko akalain magkikita pa tayo. Ano na nangyari sa'yo? Ang Diyos ko mabait, ano? Pasok kayo doon. Dali. Andiyan sa puso. Huwag muna kayo. Tingnan mo nga yung kwan mo. Ano na nangyari sa'yo? Huwag muna kayo lalabas. Hindi ko alam. Diyan muna kayo. Nakutsa kasi ako eh. Naligaw ako. Hinanap kita, hindi kita nakita. Akala ko hindi mo na ako makikilala. Lumalayas ka kasi hindi ka na umuwi. Oh. Akala ko talaga namatay na ako na muling nabuhay. Alam mo ba yun? Na hindi ko na kayo makikita. Oh, pait-pait mo na. Siyempre nagpa-sexy. Pa-sexy para pag nagkita tayo, loves mo pa rin kaya ako? Akala ko nag-asawa ka na ng iba. Diyos ko, salamat. Nakita ko rin ang asawa ko. Hindi ako makapaniwala talaga. Paminsan-minsan mang lumiliko ang kanyang mga salita. Bakas pa rin kay Marcela ang kanyang kaligayahan. Mga anak ko, mga anak natin. Sa pagkakataon namang ito, dadalhin namin sina Noel at Marcela sa kanilang mga anak sa Pangasinan. Tulong niyo. Sana manalo ako sa loto. Babalikan ko po kayo. Salamat po talaga nga naman. Magsisimba ako dito linggo-linggo. Ang 5 oras na biyahe. Baliwala. Ang pagod, hindi rin alintana. Pasin nilang kita para hindi ka mahirap maglakad. Awa kami lang to. Mabigat ako eh. Di. Ang ganda. Oo, sige. Alakas mo naman. Parang wala nang 10 kilo ah. Tama na. Baka mahirapan ka. Sige. Kaya mo? Ayos ka lang? Okay. Ay, usap na siguro yun. Sinang. Miss ka kayo nang. Jake, salika. Go. Baby. Bisa ka nanay. Digo. Hindi mo na kilala yung mama. Bless. Bless sa mama. Ang mga anak ni Marcela, tila hindi na nga siya kilala. Ang bigat mo na anak. Hindi ka mabuhat ni mama. Sabi ko na nga ba eh. Magkikita ko pa rin sila. Salamat sa Diyos. Hindi ako sumuko. Hindi tayo. Ha? Yan. Ang bunsong sanggol pa nung kanyang iniwan, tila nangangapa kung sino siya. Mama yan, si mama yan. Mama. Nambi si mama, oh. Alam mo ba, nung pinanganak kita, ang taba-taba mo. Mabuti tama lang, mataba ko pa rin hanggang ngayon. Palang araw sa
sabi ko, matutupad ang pangarap ng mga anak ko. Makakapag-aral sila, sabi ko. Kunwari, hindi kayo dadalhin sa Mindanao. Inayagan mo na si mama mo. Bakit yun naman sabi ko na Kiss sa'yo? mo na si mama. Mama yun eh. Bakit di mo na kilala yan? Natakot ako na nakala ko kung ano na nangyari sa inyo. Bakit ayaw mo sa akin? Kilala mo ba ako, Pong? Ha? Yakap mo na si mama. Kilala mo pa ako? Hindi ka na kayang buhatin ni mama mo. Dahil mas mataba ka pa sa kanya eh. Iti. Ang bango-bango mo ah. Ang bango ko daw, hindi na nga ako nag-toothbrush. Oh, dahil na hindi na... Ngayong nagbalik na sa kanilang pamilya ang ilaw ng kanilang tahanan, Ganun talaga ang buhay. kumpiyansa na si Noel Wala ako. na kaya niyang muling simulan ang minsan nang sinubukang buuin. Ang simpleng pangarap niya na maging kumpleto at masaya ang kanyang pamilya.